Hello kabarangay! Mama L here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin pa rin ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 forever! Barangay 91.1 Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. Good morning mga kabarangay. And of course, it's another Friday morning na naman March 8, 2024 at isa na namang panibagong istorya ang magsasama-samahan natin ngayong araw na ito na Biyernes. At para ito sa mga kabarangay na alam ko na marami ang makakarelate. Yun. Ayan, at mula po sa ating kabarangay na si Jade, na ating letter sender. Sabi daw nila, parte na marahil ng kulturang Pilipino ang chismis. Nasa bahay ka man, eskwelahan o nasa trabaho. At minsan nga kahit nasa simbahan pa tayo. Alam mo na may nagaganap na chismis. Ikaw kabarangay, hilig mo rin ba na makisali sa kultura ng chismis? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayon na pinamagatang Tatlong Marites. Kasama po ang inyong mahal na mama, ako po si Mama El, para sa programang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jade. 33 years old na po ako at gusto ko pong i-share sa inyo ang kwento namin ng mga kababata ko at katrabaho kong sina Ruby at Amber. Kaidaran ko rin po sila at sa likod ng chismis, iikot ang kwento naming tatlo. Chismis na ang biktima namin sa katawan. Kung sasakyan nga po kami, chismis ang magsisilbing gas para sa amin. Malaki ang tulong ng chismis para sa aming pakikibaka sa araw-araw. Ito po ang nagsisilbing inspirasyon para bumangon kami sa araw-araw at para pumasok sa mga trabaho namin. Kung wala pong chismis, baka naligaw na kami ng landas. Alam po namin na chismis ang glue na nagdidikit sa aming magkakaibigang Marites. Bata pa lamang po ay namulat na kami sa chismis. Sa parehas na barangay kaming tatlo nakatira ni na Ruby at Amber. Sa bawat kalabog, sa bawat bahay, sa aming barangay. Tumatakbo na kaming magkakaibigan para pumunta doon at para malaman kung ano ang mga nangyayari. Madalas po na ipinagdadasal ko na juicy sana ang chismis na maibabagsak sa amin noon. Para naman may kapalit ang ilang beses kong pagkakadapa para lang makaabot sa lugar ng chismis. Hanggang sa nakapag-aral at nakapagtapos na kami ay naging consistent pa rin po kami sa chismis, Mama El. Nakilala na kaming mga Marites na hindi lang sa barangay namin, kundi sa mga pinapasukan namin noon. Hanggang sa makapasok na nga kaming tatlo sa trabaho ay chismis pa rin ang hobby namin. Nag-decide po kaming mag-apply sa iisang kumpanya para magkasama-sama pa rin kaming tatlo. Hindi ko kasi ma-imagine ang buhay na hindi kasama sina Ruby at Amber. Dahil wala po akong masyadong chemistry sa ibang mga nakakachismisan ko. Iba po talaga ang dating kapag nag-join forces kaming tatlong magkakaibigan. Kami nga rin po ang madalas nung nilalapitan sa tuwing hindi klaro ang chismis na umaabot sa iba naming mga kasama sa trabaho.
Verified kasi ang chismis naming magkakaibigan kaya tiwala ang mga kaopisina namin sa amin. At sa paninindigan nga namin, ang tawag nila sa amin noon ay patron saints na mga chismis. Isa po yung malaking responsibilidad na kailangan naming alagaan at panindigan. Ruby! Oh, Jade! Asan si Amber? Nag-CR lang saglit. Kumulo yung sikmura niya kasi kumain ng dahon ng akasya at ampalaya. Ew, kumain siya ng ampalaya? O, di ba ang weird niya? Hindi ko na siya mahintay. I-isplok ko na sa'yo tong chismis na nasagap ko. Nakakapit ka na ba, Mars? Kapit na! Dali na! Naalala mo si Tin? Yung relihiyosa nating classmate nung high school? Siya nga. Lagi akong ginajudge niya sa kulay ng blush on ko, ha? Girl, chinudge din naman kita doon. Bakit naman kasi orange ang napili mong kulay ng blush on? Eh kasi nakasale yun at saka yun lang kaya ng baong ko nun. Eto na nga. Si Tin, nalaman ko na tirador pala ng AFAM. Hala, seryoso ba? Di ba man-hater yun? Man-eater na siya. Huy, ano yan? Nananakpal na siya ng mga lalaki basta AFAM. Kaloka? Legit ba yan, ha? Kasi kakalat ko na yan. Makaganti lang sa sinabi niyang mukha akong pongka na hinog dahil sa blush on ko noon. Saka ito pa. Alam mo bang siya pa ang nagpapadala sa mga AFAM para lang dalawin siya sa Pinas? Ay, true? Saan naman kumukuha ng pera yun? Eh di ba hanggang ngayon ibinubuhay pa siya ng nanay niya? At ito pa. Yung perang pinapadala niya sa AFAM, galing sa barangay tanod nila, nakabit niya. Ang juicy naman yan, Jade! May mas juicy pa ba kapag nalaman mong buntis siya ngayon at hindi niya alam kung sinong AFAM ang tatay ng pinagbubuntis niya? Baka naman yung barangay tanod ang ama. Hindi rin. Hindi ba sila nag-aano ng barangay tanod? Nagaano naman, kaya lang ang chika, imported chocolates daw ang pinaglilihan niya. Di confirmed. Imported chocolates? Afam nga ang ama! Kasi kung yung barangay tanod ang ama, malamang bagong at manggalang ang pinaglilihian niya, di ba? Oh, anong latest? Oh, kumusta yung tiyan mo, Amber? Okay na. Hindi na talaga ako kakain ng ampalaya. Ekis na yan. May chika ako sa'yo. Pakilatag na ang chismis. Kailangan ko ng nutrients para sa sikmura ko. Nanghihina na ako. Si Tin, yung kaklase natin nung high school? Yung relihiyosa pero mas matindi pa ang kulo kaysa sa nilulutong bigas. Ah, alam ko na yan. Nabuntis ng AFAM. Hindi pa nga sure kung afam yung nakabuntis sa kanya. Malay mo yung... Barangay tanod sa kanila. Hindi yun ang nakabuntis. Sabi sa'yo, Ruby Ikaw ba naman paglian ng imported chocolates? Malamang pangitain na yung kung sino ang ama. Ang hina mo naman, Jade. Binase mo talaga sa pinaglilihian. Moderno na ang mundo ngayon. Hindi na yan ang basihan. Ano? Nakarating na sa akin ang ultrasound ni Tin. Ay, plakak! May pa-ultrasound! Amber 1, Jade 0. Mas lalong mahirap malaman sa ultrasound, no? Hindi naman makikita ron kung mukhang AFAM o mukhang Pinoy yung bata. Diyan ka nagkakamali. Malaki ang baby kahit 2 buwan pa lang. Mukha na nga raw grade 2. Ang OA na, ha? Pero malaki nga yung baby, so confirm na AFAM yun. Kung hindi man afam o yung barangay tanod, baka naman nasa lisihan ng kapre. Malaki, di ba? Ay, ang saya talagang pag-usapan ng buhay ng iba. Ay, totoo. Gumiginhawa nga yung sikmura ko dahil sa chismis natin ngayon eh. Let's keep it up lang, mga sis. Mama El, hindi po namin alam pero tuwing nakakasagap kami noon ng chismis ay lumalakas po kami.
Kapag lumilipas naman ng 2 araw at wala kaming nasagap na chismis, nanghihina kami at para kaming mauospital. Ganoon po ka-dependent ang mga katawan namin sa chismis. Lumobo na nga kaming 3 at nagkaroon ng maraming pekas. Sabi ng iba, yun daw po ang senyales na naabot na namin ang top level ng pagiging marites. Kahit na yung pekas naman namin ay dala ng peking rejuvenating cream na nabibili namin online. Noong una po ay napipikon kami sa tuwing kinakantsawan kami bilang mga marites sa trabaho namin. Hanggang sa nakasanayan na lang namin at nung tumagal, yung mga nangaasar sa amin na ang kusang lumalapit sa amin para makasagap ng latest chika. Kung maganda naman daw kami ay baka kami na ang kapalit ni Iya Villania sa Chika Minute kapag hindi na niya bet pumasok sa trabaho. Kinilig kami kaya nga nung sinabi nila yon ay feeling namin ay dekalidad na kami na katulad ni Iya Villania. Dahil po doon, mas ganado tuloy kaming mangalap ng mga chismis at hindi kami papayag na meron kaming makakahati sa trono namin. Kaya lang Mama El, dumating din po kami sa punto na para na kaming nalolost sa buhay. Yung tipong hanggang chismis na lamang ba kami? Wala namang problema sa akin kung ang role ko sa buhay ay magpakalat ng chismis. Kaya lang, minsan nadadamay ako nung kapag nalulungkot sina Amber at Ruby. Siyempre, bilang leader, kinailangan kong mag-step up para pasayahin sila at gawin ang purpose namin sa buhay. Ang maging mga dakilang marites. Hindi po madali ang role na yon para sa amin at pinaliwanag ko naman sa kanila na hindi lahat ay may talentong makasagap ng chismis. At hindi lahat binibiyayaan ng malilinis na tenga at matatabil na dila. Kaya dapat namin yung gamitin sa chismis. Yun po ang madalas kong ipaalala sa kanila. At after nun, manunumbalik na ulit ang gana nila sa pagchichismis. Ruby, may chismis ka today? Hindi masyadong juicy eh. Ikaw, Amber. Yung boss natin, may kabit. Alam na namin yan. Wala na bang bago? Yung kabit daw. Tsahin yung asawa niya. Alam na namin yan. Wala na ba talagang bago? Oras na ba? Anong oras na? Para mag-retire tayo sa chismis? Hoy, maghunos dili ka. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Amber. So wala nga tayong masagap na chismis. Halos lahat alam na natin. Bakit kaya ang tumal ngayon ng chismis? Baka dahil tag-ulan. May pamahiin ba na kapag tag-ulan nagtatago ang chismis dahil takot mabasa? Hula ko lang naman. Ang init ng ulo mo, ha? Sino bang hindi iinit ang ulo? Malapit na tayong mag-time out sa trabaho, pero wala pa tayong nasasagap na chismis. Nakailang balik na sa mesa ko si Leia. Bakit? Nakikisagap ng chismis. Sabi ko wala pa. Naku, dapat di mo sinabi kay Leia na wala tayong chismis. Di ka nag-iisip, Jade. Paano kay chismis tayo ni Leia sa iba na wala tayong kwentang mga marites? Alam mo ba kung gaano kasakit sa pride yun? Ilang taon na nating pinangangalagaan ang pagiging marites natin. Anong magagawa ko? Sa wala nga tayong chismis na matino ngayon. Oras na nga yata, ha? Uy, wag kang ganyan, Ruby. Hindi pa ako ready bumaba ng trono natin. Mas masakit pa to sa break-up! Maging positive naman kayo. Bukas meron na yan. Abang lang tayo. Agahan kong pumasok sa office bukas. Ruby, dapat bantayan mo ang social media ng mga katrabaho natin. Check mo ron kung sino yung magpo-post ng madadrama. Lalo na yung magkakarelasyon dito sa office. Gumawa tayo ng intriga. Hindi tayo bababa sa trono natin. Ayan, ganyan dapat ang mindset. Sige, gagawin ko na lahat dito sa work yung pagsustalk sa Facebook. Huwag mo namang gawin dito sa office ang pang-i-stalk. Gawin mo sa bahay nyo. Mahuli ka pa niyan eh. Hindi na ako pinapasagap ng internet ang kapitbahay ko eh. Nagpalitan ng password ng wifi nila.
Yan ba yung chismis mong nakikigamit ng panty ng nanay niya? Totoo naman eh. Nahuli ko na naka-low waist siyang pantalon. Alam kong panty ng nanay niya yung gamit niya. Worth it bang mawala ng internet para sa chismis na yon? Pati panty ng iba hindi mo pa pinalagpas. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko sa lipunan. Oras na. Huwag namang ganyan, Jade. May ilalaban pa tayo bukas. Kung walang biyaya ngayon, bukas na bubuhos yan. Naisip ko, parang di naman nakakaganda kung kilala lang tayo bilang mga chismosa. Kailangan natin mag-level up. Hindi habang buhay tingin lang nila sa atin mga tagasagap ng chismis. Kung bababa na tayo sa trono, malamang tayo na ang pupuntiryahin ng chismis. Parang hindi ko pa kaya na ako naman ang ichichismis. Wala na tayong choice. Kailangan na natin magpahinga sa chismis. Tama ka, Jade. Mag-alaga na lang tayo ng halaman at isda. Makabili na nga ng goldfish mamaya. Hamster kaya? Ano sa tingin nyo? Ako naman, lagi ko na lang kukumustahin ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Ayan, meron na tayong pagkakaabalahan kapag tinalikuran natin ang chismis. Ang sad naman ito. Parang di ko pa kayang bumitaw. Nakabitaw na ako. Sunod na kayo. Hindi po bumitaw sina Ruby at Amber, Mama El. Kaya naman, kumapit akong muli sa chismis. Walang nagbago po sa aming tatlo. Patuloy pa rin po kami nung pagkakalat namin ng mga chismis. Kinailangan lang naming magpahinga ng ilang araw at naniniwala na lang kami kay Ruby dahil sa ulan kaya walang chismis. Nagkatotoo naman dahil sa unang pagsikat ng araw ay may chismis na agad na bumungad sa amin. Nagpakasaya na naman kami at ibinalita namin sa mga katrabaho namin. Nagtaka sila dahil nagbalik kami sa pagiging marites namin tatlo. Akala raw nila ay tuluyan na namin kinalimutan ang responsibilidad namin sa kanila. Pinaliwanag na lang po namin na nagkaroon ng mental block sa chismis dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Marami namang natuwa dahil back in business na daw kami. Walang nakaagaw ng trono namin. Ni wala pong nagtangka, Mama El. Ang kapal naman ng mukha nila kung pagtatangkaan nilang kunin ang nararapat na para sa amin. Mama El, nagkaroon po kami ng 100% na patunay na sa chismis kami nilagay ng tadhana. Dahil alam nitong dito kami aangat. Natuwa naman po kami dahil hindi ganon kahirap yung responsibilidad namin. Lalo't sa chismis nga po kami kumakapit. Kami na lang po ang bahalang magpakalat ng chismis. At after nun, masaya na po ulit kami, tatlong marites. Mama El, aaminin ko po. O aaminin namin. Na ilang beses na kaming naiskandalo dahil sa chismis. Na ipinapakalat namin pero mas mabilis din namang nabubura iyon. Wala talagang naglakas ng loob sa isa man sa mga chinichismis namin na ereklamo kami. Alam po kasi nila na kapag nilabanan nila kami, ay mas lalo namin silang pupundihin sa mga chismis na hahagilapin namin para matakot sila. Hinayaan na lamang po nila kaming gawin ang gusto namin dahil naniniwala silang mamamatay din naman ang chismis. Minsan nga po ay pakiramdam ko, pinapanalangin na rin ng mga chinichismis namin na mamatay na rin kami. Naiintindihan naman namin ang pinasok naming buhay. At hindi naman kami pwedeng umatras. Ito po ang laban naming mga marites. Niyakap na po namin ang pagiging chismosa, Mama El. Dahil para sa amin, ganito ang magpakatotoo. Marami kaming naging bashers dahil daw naninira kami ng buhay ng iba. May mga nagsasabi nga po sa amin na pinangungunahan namin at pinapakailaman namin ang buhay ng iba. At hindi raw po yun tama.
Pero syempre, pinaglaban namin na may tungkulin kaming i-entertain ang iba dahil sa mga chismis na yun. Yun po ang role namin sa mundong ito at hindi dapat nila kinokontra. Marami kaming sagot sa tuwing inaaway kami ng ibang tao na hindi makaunawa na hindi dapat personalin ang ginagawa naming serbisyo. Hindi ba nila naisip na tuwing mabagal ang internet o walang kuryente, kaming mga chismosa ang nilalapitan nila para malinaw at para na rin maaliw? Ni isang beses na pasasalamat ay wala kaming natanggap mula sa kanila. Tapos ibabash nila kami. Marahil po ay hindi nila maunawaan na ang mga magagandang bagay dahil sa chismis. Dahil maganda ito sa mental health, lalo na ng mga taong kailangan ng pansamantalang isipin o pagkakaabalahan. Hindi naman po palaging mali ang chismis. At iyon ang patuloy namin pinaglalabang magkakaibigan. Dahil alam naman naming mas angat ang kabutihang dulot ng chismis. Sana kung makita yon ng ibang tao para hindi na po nila kami kailangan pang i-judge na para bang sugo kami ng impyerno. Mahilig lang talagang magkunwari ang mga tao na ayaw sa chismis. Pero kapag may narinig naman sila na talagang nakakaintriga mula sa ibang tao ay natutuwa naman po sila. Mga pagpapanggap at mga may nagmamalinis na tao na akala mo ni minsan hindi nakarinig ng chismis. Yun po ang madalas na mga taong ang sarap gawan ng kwento para lang makaganti. Kaya lang syempre, ayaw naman po naming magalit sa amin ng tadhana dahil lang sa pagpatol namin sa mga hindi nakakaunawa sa amin. Hindi na po kami nakipagtalo sa iba. Mas priority namin yung mga taong naniniwala at tumutulong sa amin sa pangangalap pa ng chismis para makapagserbisyo kami ng maayos sa mga taong nasa paligid namin. Ang fulfilling ng araw na to. Quality na chismis sana please ang laging dumating. Yung chismis na kahit ilang dekada nang lumipas, pag-uusapan pa rin. Ay, nakakatuwa na nakapaghatid tayo responsibly ng mga chismis ngayon. At konti lang ang pumalag sa mga chismis na ikinalat natin. Unti-unti natatanggap na sa lipunan ng malaking ambag ng chismis sa ating buhay. Plakak! Ilang buhay na rin ang nabago natin dahil sa chismis, hindi ba? Ay sobra. Naalala ko nung nagkahiwalay yung kapitbahay ko at yung jowa niya dahil sa akin. May bubog ka talaga sa kapitbahay mo, no, Ruby? Sino ba namang hindi magtatanim ng galit sa kanya? Ipinalitan niya ng password yung wifi niya. Ang lakas ng tampo mo, Ruby. Kailan ba mawawala yan, ha? Napaghiwalay mo na nga silang magjowa. Move on ka na. Mas magandang magpatawad kesa manatili sa galit. Di ba, Jade? Ay nako, hindi ako magpapatawad kapag may ginawang hindi maganda sa akin. Walang magpapatawad. Gaganti ako. Kaya go lang, Ruby. Naiintindihan ko kung bakit nasasarapan kang gumanti sa kapitbahay mo. Hindi lang naman to dahil sa pagganti, no? Sabi nga natin, di ba? Malaki ang responsibilidad nating mga chismosa sa mga nasasakupan natin. So, pabor pa pala ng kapitbahay mo yung ginawa mong chismis sa kanila ng jowa niya? Ex-jowa na. Kakaawa kaya yung ex ng kapitbahay ko. Buti nga nagkahiwalay sila eh. Balang araw, magpapasalamat silang pareho sa akin. Lalo na yung ex ng kapitbahay ko. Ano bang nangyari? Hindi mo na kwento sa amin yan, ha? Paano yung kapitbahay ko kasi? May kaharutang ka-work niya at dinadala niya sa bahay niya kapag nag-out of town yung ex niya. Ilang beses ko kaya nahuli yun. Minsan hindi niya alam, binidyo ko. Ayun, pinadala ko dun sa ex niya. Alam ba na ikaw nagpadala ng video? Mamaya niyan pag-initan ka lalo ng kapitbahay mo. Maingat na marites si Tono. Siyempre gumamit ako ng dummy account at sinabi kong isa akong concerned citizen na napadaan lang. Ang galing, ha? Di ka talaga pinaghihinalaan yan? True! Alam ko namang mataas ang IQ ko. Nahasa ng chismis, kaya nakapag-isip ako kagad ng paraan para hindi malaman na ako yung nagsumbong. Ang winner mo dyan, ha? Naniwala ba naman yung ex ng kapitbahay mo?
Aba, syempre, may ebidensya na eh. Kung hindi siya maniwala, wala na akong magagawa. Wala akong gamot sa pagiging tanga. Bad ka. Pinaghiwalay mo sila. Hoy, hindi sila para sa isa't isa, no? Ako ang naging daan para makita nila yon. Hindi talaga sila bagay sa isa't isa, mga te. Kumusta naman yung ex ng kapitbahay mo? May balita ka pa ba? Nakakausap ko sa dami account ko. Kinumusta ko. Sabi niya, mas okay na raw siya ngayon kesa nung dati. Tama lang daw ang desisyon niya makipaghiwalay para may chance pa siya makita yung the one para sa kanya. Nakaka-proud ka, Ruby. Hindi lahat ng tao ay kaya makialam sa relasyon ng iba. Paano kung yung mga sunod na mapaghiwalay mo para naman pala sa isa't isa? Pwede naman mag-sorry. Tsaka, tao lang ako. Nagkakamali rin. Di ba? Natuwa po ako para kay Ruby dahil meron naman siyang panibagong purpose sa buhay. Ang paghiwalayin ang mga magkakarelasyon na hindi naman meant to be. Naiingit nga po ako sa kanya kasi parang gusto ko rin ang role na yun. Pero kailangan kong makontento sa pagiging leader ng mga chismosa. Malaking responsibilidad po yun at naiintindihan marahil ng tadhana na hindi ko kayang kumuha pa ng isa pang responsibilidad dahil masyado pang mabigat yung ginagawa ko. Si Amber naman po ay pinaninindigan ang pagiging kanang kamay ko sa pagpapakalap ng chismis. Siya rin po yung nagtatanggol sa akin sa tuwing may nangaaway sa akin dahil sa ginagawa kong chismis. Grabe ang chemistry naming tatlo, Mama El. At natutuwa ako na pinagtagpo kami mula pagkabata. Nakatulong din na pareho kaming mga chismosa. At ganoon din ang aming mga magulang. Kaya dun po kami unang nagkaroon ng interest sa hobby namin yon. Hindi ko po makakalimutan ng unang araw na nakilala ko silang dalawa. Pumunta kami noon ng nanay ko sa bahay ni na Amber para mang-away. Yun kasing nanay ni Amber. Pinagkalat na may UTI raw ang nanay ko at nakuha raw yon sa ex niyang seaman. Nagalit po ang nanay ko at sinama pa ako para may kakampi siya. Nasaktuhan din po na nandun din sa bahay ni na Amber ang nanay naman ni Ruby. Manikurista kasi ang nanay ni Amber at ang nanay ni Ruby ang naging kaibigan niya sa huli. Nagtalo ang nanay ni Amber at ang nanay ko habang nakikinig naman ang nanay ni Ruby na sa huli ay umawat para hindi lumala ang gulo. Hindi ko na po maalala kung paano sila nagkabati-bati. Basta, nung araw din yon, nagkaayos din na rin po sila. At doon na po nagsimula ang pagkakaibigan nilang tatlo. At doon na rin po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni na Amber at Ruby. Lagi kami ng nanay ko sa bahay ni na Amber. Habang nagchichismisan ng mga nanay namin, kaming tatlo naman ni na Amber at Ruby ay nakikinig. At yun po ang naging dahilan kung paano kami napunta sa ganitong buhay. Amber, Ano yun? may sasabihin ako sa'yo. Chismis ba yan? Hintayin natin si Ruby. Kailangan ko lang kasi ng advice. Teka, hindi yan chismis? Mukhang seryoso ka ah. Ay, nagkaroon tuloy ako ng problema sa relasyon ko. Kay Felix? Malamang, meron pa ba ako ibang karelasyon? Nagtatanong lang, ang init ng ulo mo ah. Sino ba namang hindi iinit ang ulo? Ay, pakiramdam ko kasi may kabit siya. Baka naman nag-overthink ka lang. Normal yan sa mga malapit ng ikasal gaya mo. Napapraning ka lang. Hindi ba kapraningan yung nagpalit siya ng password sa cellphone niya at Facebook nang di nagsasabi sa akin? Ay, alam mo ang password ng Facebook at cellphone niya? Sana all. Malamang, yun kaya ang sikreto ng matibay na relasyon. Dapat alam mo ang password ng jowa mo. So alam din niya yung password sa cellphone at Facebook mo? Syempre hindi. Kasi kailangan niyang pairalin yung tiwala niya sa akin, di ba? Tapos ikaw wala kang tiwala sa kanya. Bakit pa parang mas kinakampihan mo pa siya? Ako nga tong niloloko niya.
Hindi pa naman confirmed kung niloloko ka nga ni Felix. Bakit siya nagpalit ng password? Baka lang nakalimutan niya yung dating password niya tapos maglalagin siya sa ibang computer. Ganyan. Kaya nag-change password. Normal naman na yan. Si Ruby nga monthly kung magpalit ng password. Malala ang pagiging makakalimutin. Di sana tinanong niya sa akin kung nakalimutan niya, di ba? Memorize ko by heart ang password niya. Sana napapraning ka lang. Sana nga. Pero iba talaga kutob ko eh. Bukod sa password, ano pa kasi yung napansin mo? Lagi na siyang naliligo. Parang normal lang naman yung maligo lagi. Mare, ibahin mo si Felix. Mula nung naging kami, swerte na kung makaligo siya ng 4 na beses sa isang linggo. Ngayon kasi araw-araw na eh. Di ba nakakapraning? Gusto lang niyang maging mabango. At ito pa, lagi na siyang nagsusot ng sapatos tuwing lumalabas siya. Lagi lang kaya siyang nakatsinelas. Ultimo kasal ng kapatid niya, nakatsinelas siya. Nag-promise siya sa sarili niya na hindi siya magsasapatos dahil gusto niya laging nakakahinga yung mga paa niya. Lahat ng tao pwedeng magbago ng nakasanayan o gusto. Mas lalo akong napraning sa sinabi mo eh. Di ibig sabihin pala, nagbago na rin siya ng feelings para sa akin? May bago na siyang gusto? Hindi naman ganun. Ay nako, mali ang naisip mo sa sinabi ko. Para ako nanghihina dahil sa problema ko kay Felix. Wala ka pa namang problema kay Felix. Siguro may mga pagbabago lang din talaga siya sa sarili niya. Oh, ayan ka na naman. Nakakapraning yung sinasabi mo. After po ng usapan namin ni Amber, medyo nakahinga na ako ng maayos. Pero aminado pa rin ako na gumugulo sa isipan ko ang napapansin kong pagbabago sa fiancé ko na si Felix. Kahit nga dumating na nun si Ruby at sobrang juicy ng chismis niya ay hindi pa rin ako napasaya. Napansin naman ni Amber yun at kinausap akong muli. Nakisali na rin sa usapan namin si Ruby. Same sila ng payong dalawa na matino naman si Felix at dala lang ng kapraningan dahil sa nalalapit naming kasal ang nafe-feel ko. Pinilit ko na lang pong maniwala sa mga sinasabi nila para na lang kumalma ako. Nagpaalam na po ako para umuwi ng bahay dahil nangihina ako at kailangan kong mapag-isa. Hinayaan naman nila ako, Mama El. Minessage ko po si Felix para itanong kung pwede siyang dumaan sa bahay pero sabi niya ay may mga gagawin pa raw siya. At isa na namang napansin kong pagbabago yun sa kanya. Kasi dati naman, isang text ko lang sa kanya ay agad siyang pumupunta. Kahit nga hindi ako mag-message sa kanya noon ay kusa na siyang nagtatanong kung pwede akong dalawin. Alam ko namang nagbago siya. Hindi nga lang masyadong solid ang proof ko para ibintang yon sa kanya. Sa loob kasi ng 8 taon naming relasyon, Mama El, ay malaki naman ang naging tiwala ko sa kanya lalo na nung ibinigay niya sa akin ang password niya. Sa loob po ng 8 years namin, naging masaya ako sa piling niya. At mas lalo ako naging masaya nung inaya na niya akong pakasalan. Kaya lang, after ng proposal ay parang may naging pagbabago sa kanya. Na halos hindi ko na pumaramdaman na mahal pa rin niya ako. Iniisip ko na lamang po nung una na baka dala na lang ng pressure sa gastos ng kasal. Usually naman kasi malaki ang lalaking kung makagastos kapag usapang pera na. Pinoproblema talaga nila madalas yung mga ganung bagay. Kaya lang, nung tumagal pa, alam kong hindi na po yun dahil sa pera o sa kasal. Talagang nagbago na siya at hindi ko naman siya magawang kausapin tungkol doon. Dahil hindi pa ako handa sa sagot niya, Mama El. Baka kasi biglang makonfirm ang laman ng utak ko. Hindi
Hindi ko po kayang mawala si Felix sa akin dahil alam kong siya ang reward ng tadhana sa akin. Mula sa mga chismis na naitulong ko sa ibang tao. Dahil po sa napansin kong pagbabago kay Felix ay na-stress at nalukot na rin ako, Mama Ed. Napapadalas noon ng mga panaginip ko na nag-cheat sa akin si Felix. Hindi ko po alam kung dala lang ba yun ng kaka-overthink ko na may iba siya, pero para kasing totoo yung mga nasa panaginip ko. Iba't ibang mga babae ang napapanaginipan kong nilalandi ni Felix. Meron doon isang matandang babae na pinapahiran ni Felix ng ointment sa tuhod. Naisip ko, madala sa mga crush ni Felix ay may mga babaeng may edad na. Hindi ko po alam kung dala yun ng mommy issues niya, pero lagi akong nagsiselos noon sa mga matatandang babae na crush niya. Yung isa ko pang napanaginipan ay may kahalikan daw na ibang lalaki si Felix. Doon na po ako muntikang mabangungot dahil nga nakipagsabunutan daw ako sa lalaking kahalikan niya. Nagising akong pawis na pawis at puno ng galit noon, Mama El. Gusto ko pong itanong kay Felix kung kasama ba sa pagbabago niya yung sexualidad niya. Pero baka awayin niya ako at hindi ko naman talaga alam ang mensaheng hatid ng mga panaginip ko, Mama El. Sinikap ko pong mag-research sa internet pero ang sinabi lang daw na ibig sabihin ng mga panaginip na yon ay kawalan ko ng tiwala kay Felix. Totoo naman din po. Nagsimula lang naman po ang lahat ng mga panaginip ko na yon mula nung napansin ko ang pagbabago sa kanya. Kaya nakaginhawa ako kahit papaano sa nabasa ko sa internet. After nun, ay ipinagpatuloy ko na lang ang pag-i-stalk sa Facebook ng mga target kong i-chismis para naman may pagkaabalahan ng utak ko. Nag-work naman pansamantala at bumalik na naman ako sa kaka-overthink sa relasyon namin ni Felix. Kaya naisipan ko pong makipagkita sa mga kaibigan ko. Sakto namang day off naming tatlo kaya nagkita-kita na kami. Napansin po nila na malungkot at stress ako kaya kinamusta nila ako. Alam naman nilang dahil yon kay Felix. Natuwa po ako dahil may mga kaibigan akong katulad ni na Amber at Ruby. Nahanda kang damayan kahit mas importante ang chismis. Huwag mo masyadong dibdibin yung panaginip mo. Hindi naman nagkakatotoo yan. Ako nga na naginip ako na nanalo raw ako sa loto. Pero hanggang ngayon wala naman. Bakit? Tumaya ka na ba sa loto? Di pa. Kaloka ka, Amber. Umaasa ka naman nanalo, hindi ka naman tumataya. O basta ang point ko rito, hindi totoo ang panaginip. Baka kabaliktaran pa ang ibig sabihin niyan. Baka super loyal din naman talaga sa'yo si Felix. Nakikita naman namin yung mula nung naging kayo eh. Tama. Saka sa 8 years nyo, nahuli mo na ba siyang nagloko? Hindi pa naman. Kaya lang baka ngayon na siya nag-start magloko. Baka sawa na siya sa akin. Grabe ang kapraningan mo, ha? Mahal ka ni Felix. Alam naming lahat yun. Pero bakit di ko naramdam? Baka masyadong busy. Di ba sinabi mo dati na nagdo-double shift siya sa trabaho para makaipon sa dream wedding mo? Tapos diba sabi mo rin dati na siya yung umaasikaso ng kasal nyo? Pagod lang siya sa kakatrabaho at pag-aasikaso ng kasal nyo. Pero sigurado kami na hindi siya pagod sa'yo. Huwag ka nga mag-overthink. Sana nga ganun eh. Kaya lang alam kong may mali. Ayokong mangbintang pero ramdam ko may iba siyang babae. Kami na ang bahala mag-imbestiga kung meron man siyang babae. Basta ikaw, kumalma ka lang dyan. Maging fresh ka lang bago ang kasal nyo. Uy, next year na yun ha! Umayos-ayos ka! Gusto ko, magsuot ka ng little black dress para umaura. Tutulungan ka namin kasi nakabili na ako ng gown ko.
Kung meron mang ibang babae si Felix, ipapa-reimburse ko sa kanya yung nagastos ko sa gown at heels. Damay pa yung down payment ko sa makeup artist ko. Ayoko magkahiwalay kay ni Felix dahil feeling ko para talaga kayo sa isa't isa. Etos ka. Ganyan din yung sinabi mo sa kapatid mo at sa ex niya pero pinaghiwalay mo pa rin. Iba naman kasi itong sina Felix at Jade. Alam kong kaya pa tong maayos kaya hindi solusyon yung hiwalayan. Kayo na talaga ang bahala. Ayoko na kasing mag-overthink eh. Oo, kami nang bahala na mag-imbestiga. Aalamin ko lahat ng Facebook na mga ka-work niyang babae. Ako naman yung hahagilap sa mga kabatch niya sa school at iba pang mga kaibigang babae. Wala siyang kaibigang babae. Puro lalaki lahat. Pati na rin yung mga kaibigan niyang lalaki. Hindi naman sa nanghuhusga ha, pero malay mo, may lalaki pala si Felix. Di ba nga napanaginipan mo yun? Kala ko ba gagawa ka ng paraan para din maghiwalay sina Felix at Jade? Bakit parang nangiintriga ka na naman para magkahiwalay na sila? Loka! Gusto ko lang ilatag ang mga pwedeng nangyayari sa sitwasyon nila ni Felix. Lahat kasi posible. Basta gawin niyo lahat ng pwedeng gawin para malaman ko yung totoo. Ayaw mo ba kasing diretsahin na lang si Felix? Hindi ko kaya. Baka iwan niya ako. Saka wag muna no. Hanggat wala sa mga kamay natin ang ebidensya, hindi pwedeng kumprontahin ni Jade si Felix. Malamang hindi yun aamin. Saka na kapag nakuha na natin lahat ng proof kung may kabit siya. Handa na ba ang puso mo kapag nalaman mo meron siyang iba, Jade? Paghahandaan. Mama El, pinasa ko na nga po sa mga kaibigan ko ang pag-iimbestiga tungkol kay Felix. Sa aming tatlo, ako po ang pinakamagaling na mag-imbestiga pero sa pagkakataong yon, parang wala akong kakayanan na gawin yon. Masyado pong personal ang investigasyon para sa akin at baka mapangunahan ako ng emosyon at magkamali pa ang makuha kong detalye. Saka baka hindi ko na rin po kayanin kapag may nalaman akong hindi maganda tungkol kay Felix. Kaya mas mabuti po na ang mga kaibigan ko na lang ang gumawa nun. Pinayuhan naman po nila ako na mag-focus daw ako sa chismis at sa personal na buhay ng iba para hindi ako mapraning. Baka makagulo rin ako sa investigasyon nila lalo't pakailamera pa naman ako. Hindi po naging madali ang paghihintay na malaman ang totoong nangyayari kay Felix. Pero alam kong kailangan kong tiisin kung ano yung gusto kong makuha kong sagot. Kung bakit bigla siyang nagbago. Sa paglipas nga po ng mga araw ay sinikap kong walang iparamdam na pagbabago kay Felix para hindi na rin siya maghinala na may ginagawa akong investigasyon tungkol sa kanya. Kilala naman ako ni Felix bilang investigador kaya konting maling galaw ay paniguradong makakahalata na siya. Doon po ako naging maingat, Mama El. Pero kahit nga ang pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko ay hindi ko ipinapakita kay Felix. Dahil paniguradong makakaamoy siya. Mama El, wala pa rin pong nakalap ang mga kaibigan ko tungkol kay Felix. Nakailang stalk na raw sila ng Facebook pero wala silang makita. Si Ruby nga raw, minsan ay tumambay pa sa baba ng opisina ni na Felix pero lagi raw mag-isa si Felix na umuwi. Sinubukan din pong i-check ni Amber ang mga pina-follow at bagong ads na friend ni Felix pero wala pa rin siyang napala. Hindi rin naman daw kasi malike ng mga posts at pictures si Felix. Totoo naman po yun, kaya nahihirapan din akong i-check kung meron ba siyang ibang babae. Dahil hindi rin naman siya masyadong active sa mga social media at ginagamit niya lang yon para makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya, at syempre sa akin. Kinatuwa ko lang din po na sa huli ay wala akong nakuhang proof na may babae si Felix. Thank you, Amber, sa pag-iimbestiga kay Felix, ha? Alam ko hindi kayo nakapag-focus ni Ruby sa mga chismis.
Pero sobrang thank you kasi nakatulong kayo para mawala ang kapraningan ko. Wala yun. Ano ka ba? Masaya lang din ako na makakatulog ka na ng maayos at hindi ka na mapapraning kakaisip kung may babae o lalaki si Felix. Basta confirm na wala ngang iba si Felix. Babae man o lalaki. Ang saya ko! Anong oras kaya makakarating si Ruby? Malilate daw ng konti. Kinuha pa yung pinalaundry niya. Sakto. Bakit sakto? Kasi hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa iyo eh. Kinakabahan naman ako sa'yo, Amber. Magagalit ba ako sa sasabihin mo? Mas masasaktan siguro. Ano yun? Sabihin mo na. Si Ruby kasi. Anong meron kay Ruby? Nakita ko sila ni Felix na pumasok sa isang hotel. Baka nagkasalubong lang doon. Kasama mo ba si Felix na nag-hotel this week? Hindi. Magkasama sila na nag-book ng kwarto. Sigurado ako. Sumunod ako eh. Kung gusto mo, sasamahan kita sa hotel na yun para maniwala ka. Pwede nating ipacheck ang CCTV o kaya yung guest book. May kilala ko ron. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Hindi ko alam paano sasabihin sa'yo kasi lagi nating kasama si Ruby. Paano ko siya haharapin ngayon? Anong sasabihin ko sa kanya? Basta wag mo lang akong idadamay dyan ha. Kunwari hindi galing sa akin yan. Aalis na ako. Uy, teka, alis ka na. Huwag mo naman akong iwang mag-isa kasama si Ruby. Hindi ko alam paano siya haharapin. Andyan na siya. Sorry Jade, pero naibigay ko naman yung impormasyon na kailangan mo. Kung gusto mo, pwede kitang samahan dun sa hotel na sinasabi ko para ipakita sa yung ebidensya. O aalis na ako ha. Bye! Amber! Amber, sandali! Oh, ano nangyari kay Amber? Di man lang ako pinansin. Nagmamadali pang umalis. Nag-away ba kayo? Medyo nagkatampuhan lang. Napikon yata sa joke ko kaya nagmadaling umalis. Ayaw mo na siya. Typical na Amber, no? Ang bilis mapikon pero kapag siya naman ang aasar, G na G! Oo nga eh. Typical na Amber. Umorder ka na ba? O kumain na kayo ni Amber? Nagkape lang kami. Ikaw, order ka na. Jade, babalik pa ba si Amber? Mukhang hindi na. Bakit? Mabuti naman. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero alam ko na kung sino ang kabit ni Felix. May kabit si Felix? Akala ko ba wala? Last week ko lang nakumpirma. Naalala mo ba nung pumunta sa Batangas si Amber 2 weeks ago? Di ba may out-of-town meeting din nun si Felix? Naalala ko na. Silang dalawa ang magkasama sa isang resort sa Batangas. Pwede kitang samahan dun sa resort na yon para ma-check yung CCTV at guest book nila. May kilala ko dun. Totoo ba talaga to? Hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero nung pinakita sa akin yung CCTV footage ng kakilala ko, dun ko na nakumpirma. Sasamaan kita kung gusto mo. Kaya mo ba akong samahan na kausapin si Amber tungkol dito? Sorry Jade ha, hindi ko kaya eh. Paki-promise na lang sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya na galing sa akin yung impormasyon na to ha. O paano, alis na muna ako ha. May kailangan pa pala akong asikasuhin eh. Agad na tumayo po si Ruby para umalis na Mama M. Hindi na po niya ako nilingon pa at hindi ko na rin siya tinawag. Naiwan po ako mag-isa sa upuang pangtatluhan. Hindi pa rin po ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Hindi ko alam kung prank lang ba nila yon at umaasa akong gano'n na nga. Pero lumipas na nga po ang ilang araw at parehas pa rin ang sinasabi nila sa akin. Hindi ko po alam kung kanino ako maniniwala. Hindi ko pa pinupuntahan ang mga hotel na sinabi nila Amber at ang resort na sinabi ni Ruby. Naguluhan pa nga po ako sa mga nangyayari maski na si Felix ay hindi ko magawang harapin. Napansin po ni Felix na aligaga at balisa ako. Hindi ko na po maitago sa kanya ang totoong nararamdaman ko pero mas pinili kong wag munang umimik. Kahit gaano pa karami ang impormasyong tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na po alam
kung sino ang paniniwalaan ko, Mama El. Hindi ko iniwasan sina Ruby at Amber para hindi rin sila makahalata na may alam ako sa mga nangyayari. Sa bagitan naman nilang dalawa, maayos pa rin silang nagkakausap. Nakakasama ko pa nga sila sa mga chismisan na para bang walang nangyari. Kaya lang po, nag-ingat na ako sa kanilang pareho. Hindi ko pa rin alam kung sino sa kanila ang totoong kabit ni Felix. Nagsimula na rin po ako mag-imbestiga. Ang mali ko kasi na nasasabi ko sa kanilang dalawa ang mga alam ko tungkol kay Felix. Kaya madali lang silang makaiwas ang nakakapagtago. Hindi ko po pinahalata sa kanila ang ginagawa ko. Binawi ko pong muli ang kapangyarihan ko bilang leader ng mga Marites at aalamin ko na kung sino sa kanilang dalawa ang totoong kabit ni Felix. Mama El at mga kabarangay, pwede rin kayong magsabi kung sino sa tingin nyo sa dalawang kaibigan ko ang nagsasabi ng totoo. Kung sino sa kanilang dalawa ang totoong kabit. Baka sakaling makatulong kayo dahil sa ngayon, mag-isa po akong humaharap sa lahat ng problema at lungkot. Kaya naman malaking tulong ang pagbabahagi ko ng kwento kong ito para mailabas ko ang sama ng loob ko sa mga nangyayari. Sana po sa tulong ng mga kabarangay ko at sa tulong ng Radyo Nobela ay makamtan ko ang hustisya na kailangan ko. Isang malaking pasasalamat ang hatid ko sa bumubuo ng Barangay LS. Muli, maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako po ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Jade. Radyo Nobela. Radyo Nobela. 91.1. Hello kabarangay! Mama L here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin pa rin ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 forever!